sila ang maging majority. So ngayon naman po na walang quorum at walang session yesterday and today, sure na tuloy ang Blue Ribbon hearing sa Thursday. Ulitin ko po ha, ginamit nila yung parliamentary tool na walk out para po hindi matuloy ang pag-change ng rules. So ngayon po ang majority, ginagamit din po ang rules sa tama, morally, legally, to ensure na hindi agawin ang mga committees para po matuloy ang hearing ng Blue Ribbon sa Thursday at ang iba't iba pang mga importanteng hearing sa bawat committee. Yes, you heard me right. Sa kanilang official or unofficial spokespersons, no? Meaning sila mismo or yung mga avatar nila or yung mga vloggers, formal, informal, PR spokesperson ang nagsabi na sa 11/11, umabsent lang yung isa, mag-abstain lang yung isa, they can move. Sabi po sa isang pahayag o isang vlog at sa iba pong mga news reports, di ba? Pwedeng maging lame duck Senate President, si Alan Cayetano. Taga-Taguig at Pateros po kami. Kahit lame duck, lumalaban pa rin. No? So, alam po namin plano nila. Ang plano nila, abangan, tanggalin ang mga committee sa legitimate majority. Why do I say legitimate majority? In a completely independent Senate, 13 is 13. Kahit nasa abroad, kahit fugitive, kahit na nakakulong. In a democracy, you cannot say, I love democracy. Tapos pag minority ka, gusto mo, ikaw masunod. Pag minority ka, you have a moral influence to try to influence the majority. But you cannot supplant your decision for the decision of the majority. We have the majority. 13 elected senators out of 24. Actually, 14 kami, na-pressure nila yung isa. In the future, I can show you paano siya tinakot and I can show you kasama talaga namin. Ang problema nga tinakot at ang pagpihit ngayon pagkakulong ni Senator Jinggoy ay ginagamit nilang panakot sa iba. Don't get me wrong, ha? I'm not blaming the Sandigan Bayan or the law or legal processes. I'm saying later on it will be revealed that they abused the paggamit sa investigation ng DOJ at Ombudsman. I won't go there right now because I want everyone to fully understand the situation. The situation now is that we want an independent impeachment. Magaganap po yan. Walang mga scheme, sinister plot. Basta kung anong ebidensya, lalabas yung ebidensya, and I will correct kung totoo yung reports about one senator na pag sila daw majority, malalatag nila ebidensya. Hindi po. Ang prosecution dapat ang lumatag ng ebidensya nila to convict. Ang defense ang dapat lumatag ng ebidensya nila para ma-acquit. Ang senator judges ay dapat mag-examine ng mga ebidensya. Okay? So, in accordance with the rules, and there are rules of evidence, so people will be able to judge us. So, that's one important thing, the impeachment. The other important thing is yung ekonomiya natin, presyo. So, in the next few days, we will be announcing to you the hard work that we're going to do in the different committees to help address inflation, to help address ang problema sa production sa agriculture, to help address yung mga walang pera sa pagpapagamot. After summer, pasukan, to help address the problems of K-12, to help address the problem ng mga gustong mag-aral, hindi makapag-aral. There are many, many other problems in between that. Sa kabuhayan, marami sa ating mga kababayan sa Middle East may problema sa trabaho or sa kita. Marami sa ating importers sa taas ng dolyar ngayon, nahihirapan. So napakaraming problema. But if we allow the flood control issue, the biggest corruption issue in our history, to go unchecked, let me throw you this question. Alam niyo na ba kung ano talaga ang scheme o scam sa flood control? Ilan ba talaga ang ghost? Ilan ang hindi ghost? Ilan ang substandard? Bulacan lang ba? O maraming lugar sa ating bansa? Senador lang ba? May congressman? May cabinet member ba? May mastermind ba o wala? Ano yung real numbers? Sa 1 trillion a year, sa 2023, 24, 25. Ano ba dyan ang tama? Ngayon ba? Wala na bang corruption ngayon sa infrastructure problems?
Kamusta ang ating flood control? Pag umulan ba ng malakas ngayon, makakasiguro tayong hindi babaha? So ang dami pong tanong. Hindi po ito masasagot kung wala tayong independent, impartial na hearing. May hearing ang ombudsman, may investigation at hearing ombudsman at DOJ. But what about the Blue Ribbon Committee? We gave Senator Lacson a chance. Napakatagal yon. Kayo na magkwenta ilang buwan o isang taon, di ba? So, Senator Marcoleta had one hearing. Pipigilan natin yon. Witnesses. Pag nandyan na yung witness, matetest natin. Kaya hindi ako nag-judge. Pag nakita ko sa press con, of course, I'm intrigued. Of course, I listen. I do a little bit of research. But until matesting yan sa cross-examination, dun pa lang ako maniniwala at ibabalandra ko po yan or isa side by side ko sa mga existing na ebidensya. So again, ulitin ko po ha, kailangan tignan po natin nangyayari sa Senado sa mas malaking konteksto ng katotohanan. Gusto ba natin na ang Senado ay maging kasangkapan, ay gamitin, no? Para ilabas ang totoo? O ito ay kasangkapan para itago ang totoo? Is the Senate for truth or not? Now, it's quite unique if you say that the number now is 11-11. So, what's important for me is we don't have a puppet or dependent Senate. And what's important to me is that on Thursday, matuloy ang Blue Ribbon and tumuloy-tuloy yung iba't ibang mga committee. So, we will keep you updated. There are many questions, there are many issues. Sa mga kapatid natin sa media, send your questions sa akin, MRO. This afternoon, I might answer some. If not, tomorrow, Thursday, Friday, I will be answering one by one all of those questions. But for today, I want us to all ask, hindi ba when we passed the 1987 Constitution, ang isang basic principle doon, katotohanan? Di ba nung nagkaroon ng EDSA 1 at 2, katotohanan? Pinakamalalaking skandalo sa buong mundo, Watergate. It's about truth, katotohanan. Ngayon, lahat ng propaganda sa Iran, sa Israel, sa US, presyo ng langis. Hindi ba ang isang issue dyan, katotohanan? Ano ba ang truth tungkol sa lahat na to? Ang corruption sa ating bansa ay hindi mabibigyan ng lunas kung walang pagbabago. At walang pagbabago kung hindi tayo magsisimula sa katotohanan. So I challenge all senators, both from the minority and majority, what's more important to us? Position, wag mabanggit yung pangalan natin, wag tayo makasuhan, malapit tayo sa administrasyon, 2028 may ambisyon. If you say you love the country, then why not fight for it? And you know, you may say a lot of things about Senator Jinggoy. You may talk about his past. But I will reiterate, I am a witness. Narinig ko yung mga offer sa kanya. Wala ka ng kaso, wag ka lang kakalas. Nung una, wag ka sumama dyan kay Senator Loren. Ngayon naman, kumalas ka at join the minority. The minority senators knows this. So stop lying. You know this. Some of you are using it in talking to us. O, sabi ko naman sa inyo, no? Pumili tayo ng 13, I'm ready to go anytime, any day. Basta't may 13 na. Show me 13, wala nang problema. Ang pakiusap ko lang, let that be 13 that are fighting for the truth. So that the truth can finally set all Filipinos free. God bless you. God bless the Philippines. Alright, mag-reaction tayo dito mga kababayan no, sa bagong statement ni Senate President Alan Peter Cayetano ngayong hapon at hindi nga po sila dadalo ngayong hapon sa kanilang sesyon no, mga kababayan sa Senado at naghintay na nga po doon yung mga minority mga kababayan at sinabi ni Senate President Cayetano na hindi na muna sila papasok hanggang Huwebes mga kababayan para maumpisahan ang Blue Ribbon Committee hearing mga kababayan kasi nga ay medyo delikado nga kapag pumasok sila ngayong hapon at biglang patalsikin siya dito sa majority mga kababayan ay hindi na po matutuloy yung Senate Blue Ribbon Committee na nakatakda ngayong Huwebes no June 4 mga kababayan. Kaya hintayin lang po nila na mag-umpisa na itong hearing
at tapusin yung hearing mga kabayan para mapakinggan yung mga witnesses na hindi pinatawag noon ni Senator Ping Lacson. So ito yung ginagawa nila ngayon mga kabayan ng majority ay ginaya lang nila yung ginawa ng minority noong nakaraang linggo na nag-walk out sila para hindi matuloy yung pinag-usapan sana nilang online voting no or online participation sa mga senador kapag hindi makapunta diyan sa Senado physically. So ito yung ginagawa ngayon ng majority sa aking pananaw, sa aking opinion ay ganti lamang po mga kababayan sa kanilang ginawa ng minority nung nakaraan no para hindi matuloy yung quorum, yung pag-uusapan nila sana kaya hindi natuloy dahil nag-walk out nga po sila mga kabayan at kung ano-ano yung pinagsasabi nila na labag daw sa rules at yung kay Tulfo nga na sinasabi nung kay Erwin Tulfo na kaya ginagawa nga po nila daw yun para makapag-participate pa rin yung makukulong ng mga senador mga kabayan. At ngayon ito na po yung ginagawa din sa minority no ng majority. So baga taste of their own medicine mga kabayan. So ito yung pakiramdam na hindi siniputan no ng mga kasamahan sa Senado mga kabayan. At alam ko at alam nyo rin na talagang pag pumasok itong majority ngayon na kung saan ay tie na po sila mga kabayan no 11 na 11 senators sa majority, 11 senators sa minority kasi nakulong na nga o nakakulong na nga ngayon si Senator Jinggoy at si Senator Bato de la Rosa ay hindi talaga makapunta na ngayon sa Senado dahil talagang pinaghahanap po siya ng mga otoridad mga kabayan at kunting galaw na lang ng minority no at sa pressure mga kabayan na ginagawa daw nila dito sa majority at inamin naman ngayon ni Senate President Cayetano na talagang matindi yung pressure kay Senator Jinggoy no noong February pa lang daw mga kabayan at alam po yan na mga minority senators kaya wag silang mag-deny na may mga ganong usapan no ng kahapon na inamin nga po ni Senator Jinggoy Estrada na ilang beses po siyang inalok na tumalikod sa majority at umanib doon sa minority sa grupo nila Soto at yung kapalit daw noon ay ibasura lahat ng kaso ni Senator Jinggoy Estrada mga kabayan pero hindi po siya nakinig at ito na po yung nangyari sa kanya no na talagang tinuluyan siya sa pagkaso sa kanya dito sa Sandigan Bayan mga kababayan at talagang grabe yung nangyayari ngayon sa Senado mga kababayan no. Dati hindi naman ganito pero ngayon ay matindi yung pressure at ako'y naniwala dito sa majority mga kabayan na yung tanging hiling lang po nila or yung tanging adikain nila talaga ay maipalabas yung katotohanan lalong-lalo na dito sa flood control corruption na wala po silang ginawa nung panahon nila mga kababayan no. Bitin at gumawa pa ng partial report si Lacson no. Para saan kaya yung partial report na wala namang saysay yun para sa aking opinion no, bilang ordinaryong Pilipino mga kababayan. Para saan yung partial report na ginagawa niya kung pwede naman talaga mag-imbestiga ng further no doon sa flood control corruption lalo na at lumantad nga po itong 18 Marines at marami po silang nalalaman doon sa nakawan no pag-deliver ng mga pera mga kababayan pero inupuan lang po ni Lacson pero pinagpatuloy pa niya no pinupush talaga niya na pumirma yung mga kasamayang senador doon sa partial report na ginawa niya knowing na meron pong mga bagong development doon sa case no sa investigation at hindi niya ginawa at kini-question pa niya yung kredibilidad no ng mga Marines mga kababayan. Kaya talaga dito tayo magtaka na lantaran yung kanilang pagtatakipan dito mga kababayan. Yung mga naratibo ngayon nila mga kababayan itong minority lalo na si Erwin Tulfo yung parang nag-ano pa siya mga kababayan no. Biniblame pa nila yung majority na hindi pumasok ngayon at kahapon dahil ayaw nga nilang mangyari mga kababayan na mapalitan nga po yung liderato ng Senado at tanggalin yung blue ribbon na naman mga kababayan para mabiti na naman yung investigation no. Mapurnada na naman yung investigation ng flood control. So yung sinisisi niya na sayang daw yung pagpasahod sa mga senador mga kabayan, sayang daw yung tax ng taong bayan na binayad sa mga senador para magtrabaho. So para naman sa aking opinion ay para doon sa mga Pilipino no katulad ko na gustong lumabas yung katotohanan at panagutin yung mga magdanakaw sa flood control ay intindihin natin yung ginawa ngayon ng majority na hindi pagpasok nila muna sa session hangga't hindi pa nag-umpisa yung Senate Blue Ribbon Committee hearing no sa Huwebes na po yan mga kababayan. 2 days time na lang at mapakinggan na natin yung 18 Marines at finally mailagay sa official record no ng Senado ng Senate Blue Ribbon yung kailang mga testimony mga kababayan kung paano at
saan nila dinadala yung mga mali-malitang pera no ng 18 Marines mga kababayan, at sino-sino itong mga pinagbibigyan nila, pinagdidelibera nila ng mga pera mga kababayan. At sa ngayon sa aking palagay ay nanginginig na dito yung mga minority kung mababanggit ba sila dito kaya mga kababayan no sa mga deliveries na ito, at ika-cover ba kaya ng full no ng mga mainstream media itong nakatakdang Blue Ribbon hearing sa Huwebes mga kababayan. At malalaman natin yan sa Huwebes mismo. Kaya excited na tayo na mapakinggan itong 18 Marines at sino pa yung mga witnesses mga kababayan na dadalo no. Sila Saldico, sana ay mag-participate si Saldico via Zoom mga kababayan para marinig natin at mailagay sa record no ng Senate Blue Ribbon yung kanyang testimony mga kababayan. Under oath po yan, pwede po yung gagamitin or gamiting ebidensya no mga kababayan, kasi naka-oath po siya, under oath po yung kanyang testimony doon sa Senado. So sana mag-appear si Saldico mga kababayan no, at ito na yung chance niya para mapakinggan yung kanyang side mga kababayan, kung hindi man po siya yung mastermind dito, at tiyak magpaliwanag po siya dyan mga kababayan. So ano po masasabi nyo dito sa ginagawa ngayon ng majority mga kababayan na tinabla nila itong minority no, para lang matuloy ang investigation ng flood control sa Huwebes, kaya hindi mo na sila papasok ngayon sa Senado mga kababayan. So please comment down below. Maraming salamat. God bless po sa ating lahat.